Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay Salita TV. So ngayon ibabahagi ko sa inyo ang mga deliverance prayer para po sa panggagamot sa taong tinamaan ng espiritual na sakit, para po sa pagpapalayas ng mga masasamang espiritu sa inyong mga bahay o sa anumang lugar. Pangatlo po ay para pang cleansing. Kasi meron po nagtanong dito kung paano po mag-cleansing. Shout out po sa inyo. So, hindi lang pang cleansing ibabahagi ko. So, marami ito. At shoutout din kay Sir Michael. So, kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo akong lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po. Paki-like ng video. Don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So, wag nating patagalin. Magpatuloy na tayo. So paalala lang po, much better na kung gagawin nyo ito, kayo po ay in the state of good conscience and good heart. So kung meron kayong nagawang mga atraso, so humingi kayo ng tawad sa taong yon, di kaya sa Diyos kayo humingi ng tawad. Tapos yung katawan nyo ay hindi lango sa bisyo. Much better na kapag fasting kayo para may palabas yung mga masasamang mga chemical o ano mang makinakain nyo dyan sa inyong katawan, ano yung mga iniinom nyo, nakainom kayo ng alak, so much better na mag-fasting, mag-water therapy para ma-wash out yung mga bisyo sa katawan, para kayo ay nasa kondisyon para gawin ang deliverance prayer na ito. At para na rin ito na hindi na kayo gumastos sa mga donasyon sa mga albularyo o mga faith healers. Kasi pwede nyo gawin ang prayer na ito sa mismong pamamahay nyo. Hindi na kayo gagastos ng pamasahe. Tapos magbabayad pa kayo sa mga albularyo. At hindi pa natin alam kung sino-sino mga espiritu ang tinatawag nila para subukan kayong pagalingin. At magkakautang na loob kayo doon sa espiritu na yon at maaaring ang kaluluwa nyo yung kabayaran. So ito po ay hindi po ito nagtatawag ng mga deity o mga sinasamba ng mga okultista, paniniwalang Pinoy occult. So ito po at tinatawagan lamang ay ang Ama, God the Father, at ang anak niyang si Yeshua, Jesus Christ. Ito din ay applicable sa mga taong nagpa-practice ng Maverick religion na ang deity nila ay si Jesus Christ. Kung kayo naman ay nagpa-practice ng Maverick religion which is polytheistic o maraming deity, so pwede rin ninyong isali ito. It's because polytheistic yung paniniwala nyo. At kung kayo naman ay nagpa-practice ng Maverick religion which is iba yung mga deity nyo, so malaya kayo na wag itong sundin. So kayo na yung bahala. Itong una mga mings, para ito sa tao na tinamaan ng espiritual na sakit na dulot ng isang espiritu. Engkanto man yan o anumang yang klaseng espiritu. Huwag kayong mag-alala mga miss kasi meron tayong ilalagay na kopya nito sa ating blog site. So ilalagay ko sa comment section at saka sa description yung link para i-click nyo lang doon tapos i-download nyo yung kopya ng dasal. At pag na-download nyo na, pwede nyo itong ilipat sa inyong mga libreta o notebooks. Bago kayo magsimula, kung kayo po ay sign of the cross, pwede nyo gawin yan. Pero kung hindi naman, so rekta na kayo sa pagdasal ng Apostles' Creed. Kung kayo naman sa relihiyon nyo ay bawal sa inyong Apostles' Creed, pwede na diretso kayo sa Our Father. Pagkatapos nun, dasalin nyo na itong panimula, yung Pater Noster sa ngalan ni Kristo. And then, ito po ay komposisyon ng mga iba't ibang verses ng Psalm. So, komposisyon ito ng iba't ibang sitas ng mga Bible verses mula sa mga awit. So wala kayong tinatawagan na ibang espiritu at wala itong mga verses na hindi hango sa psalm or sa mga awit. So safe na safe siyang gamitin. So pwede itong gamitin sa pag-pray over sa kanya. Paulit-ulit niyo itong dadasalin hanggang sa umayos siya. Kasi ito rin ay applicable sa mga taong naposes o taong sinapian. So sa hand gesture po, kayo nang bahala kung saan kayo komportable. Kung ilalagay niyo yung kanang kamay niyo sa ibabaw ng ulo ng taong may sakit, o di kaya ay babasahin niyo lang, i-recite niyo lang itong dasal na ito ng paulit-ulit.
So, ang mga dasal na nandito mga mig sa deliverance prayer na ito ay hango sa psalm or mga awit. So, hindi ito orasyon. So, hindi ito tulad ng mga orasyon ng mga okultista na walang kahulugan. So, ito po ay may kahulugan. So, naiintindihan ninyo. Mas malakas yung dasal kung naiintindihan nyo ito. Itong pangalawang deliverance prayer mga mig ay para ito sa mga bahay na infested ng bad spirit o di kaya mga kamag-anak nyo may nadalang bad spirit o may natawag na bad spirit na dyan na nagtatambay sa mga bahay nyo. So gaya nung unang dasal, mag-sign of the cross kung kayo ay sumusunod sa ganyan, tapos isunod yung mga basic prayers, Apostles' Creed, Our Father, Hail Mary, and Glory Be. And then, isunod yun na yung sa mga awit. Paternoster, sa ngalan ni Kristo, ipanaog mo ang iyong banal na espiritu sa buong lugar na kinatatayuan ko. Tapos isunod yung mga sitas ng mga Biblia na mula sa mga awit. So, komposisyon niya na pinaghalo-halo na mga sitas ng Biblia na mula sa psalm or mga awit. And then, yung closing niya mga migs, Panginoon Hesus Kristo, linisin mo ng iyong dugo ang buong lugar na ito. Tapos, siya nawa. Pwede din na amen kung alin dyan yung sinusunod nyo. And then, sign of the cross kung kayo sumusunod sa ganyan para to finish your ritual or your prayer. Ito yung dadasalin nyo ng paulit-ulit. Pwede kayo magsindi ng kandila sa inyong mga altar habang dinadasal po ito mga migs. So bago nito gawin mga migs ay much better na kumuha kayo ng isang basong tubig, lagyan ng asin, tapos ibulong nyo ang Psalm 51. So buong chapter ng Psalm 51, ibulong nyo sa isang basong tubig na may asin ng paulit-ulit. Kasi after nyo dasalin itong deliverance prayer na ito, ay iwiwisik nyo yung tubig. So itong pangatlo naman mga migsa, ito yung mga taong tinamaan ng black magic. O yung mga sakit na gawa ng tao din. So sidekick attack man, or spiritual attack, gamit yung mga gabay na espiritu ng mangkukulam, o di kaya ay mga sumpa. Pagkatapos nyong dasalin yung mga basic prayers mga mig, so isunod nyo na ang dasal na ito. So magkisimula yan lahat sa Paternoster. Pagkatapos nun, ulit-ulitin nyo hanggang sa umayos yung kalagayan ng tinamaan ng black magic. Pwede rin ito sa taong tinamaan ng evil eye. So ito po yung dadasalin ninyo. So sa hand gesture po, kayo nang bahala. Pwedeng ilagay yung kamay sa ulo ng may sakit, o pwede rin i-recite nyo lang yung prayer na sa harapan ng may sakit. So wag po kayo mag-alala sa mga kopya nito mga migs ha, kasi ilalagay ko ang kopya nito doon sa aking blog site. So pwede nyo i-click yung link tapos i-download nyo yung mga pictures ng dasal. Pwede rin isulat kamay nyo, lagay nyo sa inyong mga notebook o mga libreta. Pwede rin mga migs na pagkatapos nyo dasalan yung taong tinamaan ng black magic o evil eye, ay magdasalin kayo ng Psalm 51 sa tubig na may kaunting asin tapos ipainom nyo sa kanya. Konting asin lang mga migsa, hindi yung sobrang dami. Kasi baka ang taong yun ay hypertensive, so ang asin po ay sodium, masama po yan sa taong high blood o hypertensive. So itong huling dasal mga migsa, ito yung cleansing prayer. So kapag gumagamot kayo o nagpapalayas kayo ng masamang espiritu, so alin man sa naunang tatlong dasal ang gagamitin nyo, so dapat itong cleansing prayer, dadasalin nyo ito bago nyo tapusin yung pagdarasal nyo o yung ritual nyo. Kasi ito po ay panghugas ng ating kaluluwa para yung attachment or pagbabato ng negative energy ng mga espiritu na naka-encounter nyo ay ma-wash out po siya. Ang pinaka-keyword sa mga dasal na ito mga migs ay yung dugo ni Kristo. So, Sanguis Christi. So, yan po yung isa sa mga nagki-cleansing talaga sa katawan ng isang tao. Ito ay applicable sa mga taong ang belief system niya ay Abrahamic religion. So, kung kayo naman ay iba yung mga deity nyo, iba yung mga Diyos na dinadasalan nyo, so, iba na lang po yung gamitin nyo ng mga cleansing prayers. So, pwede rin na ritualistic cleansing prayers na gumagamit ng dasal. So sa ating subscriber na nagtanong na paano mag-cleansing, so pwede nyo itong dasalin. So kung kayo ay i-cleanse nyo ang katawan nyo, sa tingin nyo na tinamaan kayo ng mga evil eye o kung ano pang mga masasamang spiritual attack, so pwede nyo itong ibulong sa isang basong tubig na may asin. Bulong nyo 3 beses, pagkatapos ay
ibuhos nyo sa isang balding tubig na yun ang ipapaligo nyo. So yun gamitin nyo sa huling pagbuhos. Pwede din na ibulong nyo ito sa pinakulo na tubig na nilagyan nyo ng tanglad at atis. Tapos lagyan nyo ng asin. So pagkatapos nyo pakuluan yun, palamigin nyo. Pag malamig na, ibulong nyo ang dasal na ito. Medyo mahaba ito pero subok ko na po ito which is very effective. So yung mga kopya nito mga migs, nandun po sa aking blog site. Ilalagay ko sa comment section at sa description yung link para i-click nyo lang doon tapos i-download nyo yung mga pictures. So yun lang po mga migs. I hope nakuha nyo yung point at kita-kits tayo until next topic. Thank you!